Kendra's POV. Bakit ka umiiyak? Wika ni Amber nang abutan niya ako sa aking silid na umiiyak na para bang naagawan ng candy. Ginulat mo naman ako. Bakit ba bigla ka nalang sumusulpot dyan ha? Ani ko sa kanya habang pinupunasan ko ang aking mga luha. Bakit ka nga ba kasi umiiyak? Alam mo bang kanina pa ako kumakatok dito sa kwarto mo? Pero hindi mo ko naririnig dahil ngumangalngal ka na parang batang nawawala sa mall. Mapang-inis niyang ani sa akin na sa halip mag-alalay tila ba inaasar pa ako. Hindi kaya niya nakikita na sobra akong nasasaktan dahil sa mga nangyayari sa akin? Iniabot ko sa kanyang aking phone at pinakita sa kanyang binabasa kong world news. Napataas naman ang isa niyang kilay at tumingin muli sa akin at namewang pa siya sa harapan ko na akala mo walang pakialam sa nararamdaman ko. Oh, anong nakakaiyak dito ha? May namatay ba na gwapong businessman kaya kang umangalngal ng ganyan ha? Nagtataka niyang ani sa akin habang nakapamewang pa rin sa aking harapan. Nakakainis talaga tong kaibigan ko. Sa halip na damayan ako dahil nagluluksa ang puso ko, tila ba wala naman siyang pakialam. Tingnan mo kasing mabuti. Ayan, basahin mo at titigan mong mabuti ang nakasulat dyan. Nakasimangot kong ani sa kanya habang umiiyak pa rin ako. Ano nga ba kasing nakakaiyak sa news na to ha? Nakakaiyak na ba ngayon ang magbasa ng world news? Mukha kang tanga dyan, Kendra ha? Nakakainis ka na talaga. Nagsusupladan niyang ani sa akin, kaya tinampal ko na siya sa kanyang braso. Aray ko! Mapanakit ka na, Kendra ha? Tinatanong ko lang naman kung nakakaiyak na ba magbasa ng world news ngayon, tapos nananakit ka na dyan? Nakanguso niyang sambit sa akin. Ayan o, tignan mo yung dalawang yan. Si Russell yan at ang babaeng katabi niya. Sa tingin ko'y kasintahan niya. Kung makapulupot siya sa lalaking mahal ko, akala mo siya sawa. Inis kong turo sa larawan ni Russell habang may katabing babae sa larawan na nakayakap sa kanya. Nagsimula na naman akong umatungal ng iyak dahil sobrang sakit ng puso ko habang pinagmamasdan ko kung gaano ba kasweet ang dalawang taong magkayakap sa larawan. Oh my God! Yan ba si Russell? My gosh, bestie! Ang gwapo-gwapo niya. Huwag mo sabihin na naiiyak ka sa kagapuhan ng ex mo, ha? Ani ang ikinainis ko na. Talagang nananadya ng kaibigan kong ito at hindi na talaga siya nakakatuwa. Boba ka talaga, Amber. Nakakainis ka na. Nagpapadya kong ani sa kanya habang hindi ako tumitigil sa aking pag-iyak. Yung babaeng nakayakap sa kanya, girlfriend niya. May girlfriend na siya at tuluyan niya na akong ipinagpalit at kinalimutan. Na para bang hindi niya ako minahal noon. Ani ko habang patuloy ang pag-agos ng aking mga luha. Ang sakit-sakit ng puso ko. Hanggang ngayon ay siya lamang ang mahal ko. Tapos siya naman pala ay nagpapasarap sa kandungan ng kanyang kasintahan. So unfair. Ow, friend! Okay ka lang ba? Mas maganda ka naman sa babaeng yan, no? Huwag ka nang umiyak dahil ang mga ganyang itsura na tila ba may itinatagong bulok na pagkatao hindi siniseryoso. Kaya huwag ka nang umiyak dahil nakakasiguro kung hindi yan seseryosohin ng ex-boyfriend mo. Maarte niyang litanya sa akin. Hindi nga, ang sakit-sakit dito. Hanggang ngayon siya pa rin ang itinitibok ng puso ko, Amber. Pero bakit naman ganun? Sabi niya sa akin noon na mahal niya ako. Ganito lang ba talaga ako kadaling palitan, ha? Ganun lang ba ako kadaling kalimutan? Ang unfair naman niya. Nagagalit siya sa akin dahil sa mga nangyari noon. Pero hindi ba niya naiisip na ibinigay ko sa kanyang sarili ko ng buong buo? Nang walang kahit na anong kapalit kung hindi ang tanging pagmamahal lamang niya. Umiiyak kong ani sa kanya sabay turo sa aking puso na nasasaktan. Kalimutan mo na kasing lalaking yan. Baka ikaw lang ang nag-aantay sa kanyang pagbabalik at siya naman ay nagpapakasawa sa kanduhan ng iba't ibang mga babae. Ang sabi mo galit na galit yan sa'yo. Tingnan mo nga ang ginawa nila sa pamilya mo. Kung totoong mahal ka ng lalaking yan ay hindi niya hahayaang danasin niyo ang maghirap ng ganyan. Mag-isip-isip ka nga, Kendra. Huwag kang magpakatanga sa lalaking yun, no? Ang dami-dami lalaki sa mundo tapos nagpapakatanga ka sa taong yan. Mahaba niyang ani sa akin na may inis sa kanyang tinig. Totoo naman ang sinabi niya kaya hindi ko naman kokontrahin yon. Pero kahit anuman kasi ang gawin ko ay hindi ko talaga makalimutan ang lalaking yon. Iniisip niya kasi na pinaglaruan ko lamang siya. Hindi ko siya masisisi dahil sa loob ng 4 na taon siyang nag-aral sa universidad na yon.
ay 4 na taon din siyang dumanas ng pangmamaltrato sa halos lahat ng estudyante doon. Malungkot ko namang wika sa kanya. Mas malaki ang kasalanan ko sa kanya at pinagsisisihan ko ang lahat ng ginawa ko sa kanya. Kung mabibigyan lamang ako ng pagkakataon ay gusto kong makausap si Russell upang mapaliwanagan siya tungkol sa totoong nangyari. Tura naman ni Francis na ikinalingon namin. Isa ka pa. Ang hihilig niyong sumulpot-sulpot na lang kung saan-saan at manggulat. Naiinis kong ani kay Francis na ikinatawa naman niya. Tinawanan naman niya ako at lumapit sa amin. May hawak siyang papel na maliit at isang pen at humarap sa aming dalawa ng kaibigan ko. Tinaasan ko siya ng kilay kaya napangisi naman siya sabay hawak sa mukha ko. At pinahid niya ang aking mga luha. Huwag ka nang umiyak. Gagawin ko ang lahat upang makausap ko si Russell. Anyway, nandito kasi ako para mag-alok ng tinda kong kwek-kwek. Baka naman nagugutom na kayo kaya magmerienda na muna kayo sa tindahan ko. Tumatawa niyang wika sa amin habang kumakamot-kamot pa ito ng kanyang ulo. Hoy Amber, yung kinainan natin hugasan mo na no? Ako na nga nagluto kanina pati paghuhugas. Gusto mo ako pa rin? Kumilos ka nga. Tamad-tamad mo, kababae mo pa naman tao. Kapag hindi ka kumilos, iyahagis kita sa ilog. Inis na ani ni Francis kay Amber na ikinatawa ko naman. Mamaya na no? Nakikipagkwentuhan pa ako kay Friendship. Napaka-killjoy mo talagang payatot ka. Nakairap na ani ni Amber. Tuwang-tuwa ako sa kanilang dalawa. Bagay na bagay sila. Isang mahilig mang pikon at isang pikon. Sasagot pa sana si Francis pero nagsalita na ako. At baka magkapikunan na silang dalawa ng tuluyan. At mag-away na naman sila katulad kahapon na napaiyak niya si Amber. Pero magdamag yata niyang sinusuyo at hinarana pa siya ni Francis. Pagbilhan mo ako ng 30 pesos na kwek-kwek, damihan mo ang sauce ha, yung maanghang. Ani ko kay Francis kaya napangiti siya at agad na kaming iniwan upang magluto ng kwek-kwek. Coming up! Sigaw niya habang tumatakbo papalabas ng aming bahay. Natawa na lamang ako habang sinusundan ko ng tanaw si Francis papalayo sa amin. Tuwang-tuwa na siya kapag may benta siya. Tingnan mo yun, basta talaga bentahan nawawala ng pakialam sa atin. Hindi man lang ako tinanong kung bibili din ba ako. Kakainis talaga yung lalaking yan. Nakangusong ani ni Amber sabay halukip-kip sa harapan ko. Nakakatuwa kapag nagkasama si Amber at Francis. Dahil lagi na lamang silang nag-aaway. Pero nakikita ko kay Francis na may pagtingin nito kay Amber. At ganun din naman si Amber. Hindi ko na lang sila tinutukso sa isa't isa. At baka bigla na lamang dumistansya sila sa isa't isa, kaya hinayaan ko na lamang sila. Matapos kami mag-usap ni Amber ay lumabas na ako ng bahay upang puntahan si Francis at kuhanin ang kwek-kwek na pinaluto ko dito. Tumabi ako sa mahabang upuan niya habang hinihintay ko ang in-order ko sa kanya. Nga pala Kendra, may balita ka ba kay Maxine? Anya sa akin habang nagluluto ng fishball na in-order ng mga kabataan na nakatayo sa tabi ko. Wala nga eh. Hindi ko na alam kung ano-anong mga nangyari sa kanila. Ani ko naman sa kanya. Isa si Maxine at ang pamilya niya na nakatikim ng paghihiganti ng mga Henderson. Pero nawalan na kami ng balita sa mga ito. Lalo na't pare-pareho kami naghihikaw sa buhay ngayon. Huling pagkikita namin ay noong sabay na pinapalaya sa mga pamilya namin sa sarili naming pamamahay. Simula noon ay hindi na ulit kami nagkita pa. Wika niya sa akin. Magkapit-bahay kasi sila ni Maxine sa isang village. Magkatapat lamang ang kanilang mga mansyon noon. At base sa mga kwento niya sa amin noon, ay sabay silang napalaya sa mga sarili nilang pamamahay. Ano na kaya nangyari sa kanila? Sana katulad natin ay may sinisilungan din sila at nakakakain ng 3 beses sa loob ng isang araw. Malungkot kong sabi kay Francis. Nag-aalala ako sa aking mga magulang dahil wala naman kaming pera kahit 5 nang nilisa namin ang mansyon. Kung saan-saan na ako naghahanap ngunit hindi ko sila makita. Malungkot na ani ni Francis sa akin. Mula nang dumating si Francis dito sa amin ay hindi siya tumitigil sa paghahanap niya sa mga magulang niya. Kung saan-saan na nga siya nakakarating lalo na kapag namamasada siya ng taxi. Katulad nung isang araw, ako ang nagtinda dito dahil hinanap ulit niya ang kanyang mga magulang. Pero katulad ng dati ay umuwi siyang bigo. Wala ka bang alam na kamag-anak niyo na maaaring kumupup sa kanila? Tanong ko sa kanya dahil maaaring sa mga kamag-anak nila lumapit ang mga magulang ni Francis. Noong pinalayas kami ng mga Henderson, ay itinakwil na ako ng aking mga magulang.
Ni hindi nga nila ako binigyan ng pagkakataon na humingi ng kapatawaran sa kanila. Iniwan na lamang nila ako nang hindi ko malaman kung saan ako pupunta. Mga kamag-anak naman namin ay nilapitan ko noon ngunit natatakot silang madamay sa mga nangyayari sa amin. Kaya itinaboy nila ako. Nakasisiguro akong wala sa mga kamag-anak namin ang aking mga magulang. Pero susubukan ko pa rin na magtanong-tanong dahil baka naman pinalad silang kupkupin ng iba naming mga kamag-anak. Malungkot na ani niya sa akin at napaupo na siya sa mahabang upuang kawayan. Mapapatawad ka rin nila, pero ang mahalaga ngayon ay mahanap mo muna sila. Patulong tayo kay Arman, total may taxi naman sila. Ani ko sa kanya upang kahit papaano'y maibsan ang kanyang pag-aalala para sa kanyang mga magulang. Hindi ko alam kung saan ako muling magsisimula. Kung saan-saan na ako nakarating ngunit hanggang ngayon ay bigo akong mahanap ang mga magulang ko. Malungkot niyang wika sa akin. Kaya niyakap ko siya sa kanyang braso at inihilig ko ang aking ulo sa kanyang balikat. Unahin mo sa mga kamag-anak niyo. Hindi ba sabi mo ay susubukan mo ulit na magtanong-tanong sa kanila? Sasamahan kita sa paghahanap mo sa kanila. Ani ko dito at nakaramdam ako ng pagtango-tango ng kanyang ulo. Tama ka. Uunahin ko silang hanapin sa mga kamag-anak namin. May naipon na naman ako dito. Gusto ko sanang kuhanin yung apartment na katabi nyo para naman pag nahanap ko na sila, ay dyan ko na sila patutuloyin. Masigla niyang ani sa akin, kaya napaangat ang aking ulo at tinitigan ko ito. Tama yan, kausapin mo na si Nanay Cedes at baka maunahan ka pa ng iba dyan. Pagkawika ko ay agad siyang tumayo at pinuntahan ng bahay nila Nanay Cedes, kaya naiwan sa akin ang kanyang munting tindahan. Heto na naman, ako na ulit ang magluluto ng paninda niya kaya may libre akong isang kwek-kwek. Napapangiti na lamang ako habang pinagmamasdan ko siyang papalayo papunta sa bahay nila Nanay Cedes. Napakalaki na talaga ng pinagbago ni Francis. Naging responsable na siya at may respeto sa lahat ng tao, maging mayaman ka man o mahirap. Naging matulungin na rin siya kung meron mang magandang naidulot ang pagkawala ng kanyang kayamanan. Ayun ay ang naituwid ang mali niyang gawain at baluktot na paniniwala. Kendra, ikaw muna dyan sa tindahan ko. Huwag mong ubusin ang kwek-kwek ko kung hindi ikaw ang iluluto ko dyan. Sigaw niya habang pumapasok na sa bahay nila Nanay Cedes na ikinatawa ko ng malakas. Nakakatuwa talagang mokong na yun. Lagi na lang siyang walang tiwala sa akin sa tuwing iiwan niya sa akin ng mga paninda. Hindi ko naman kinakain ang paninda niya. Well, pa-isa-isa lang naman. Pero bayad kasi yun sa pagbabantay ko ng tindahan niya, no? Makaraan ng ilang minuto ay bumalik din agad si Francis na may ngiti sa labi. Alam ko na magandang balita ang hatid nito, kaya isang ngiti din ang isinalubong ko sa kanya. I got it! Nakangiti niyang ani sa akin. Nakikita kong kasiyahan sa kanyang muka. Nakakatuwang isipin na ang laki-laki talaga ng ipinagbago niya. Wow! Congrats, Francis! Simulan mo na magpaalam kina Lolo Goryo para naman makapagsimula ka na sa bago mong tirahan. Tuwang-tuwa ko namang wika sa kanya. Sana mahanap ko sila, Mami, at sana ay nasa maayos silang kalagayan. Masaya niyang sagot sa akin. Huwag kang masyadong mag-isip ng kung ano-ano. I'm sure okay lang sila. Kaya simulan mo ng paghahanap para makasama mo na silang muli. Tutulungan ka namin nila, Arman. Nakangiti kong ani sa kanya. Matapos namin makapag-usap ay tinulungan ko na din siyang ligpitin ng kanyang mga gamit at ipinasok na namin ito sa loob ng bahay nila Lolo Goryo. Sisimulan na namin ang paghahanap sa kanyang mga magulang at nananalangin ako na sana'y nasa mabuti silang kalagayan. Nakikita ko ang kasabikan kay Francis na muling makasama ang kanyang mga magulang. Madalas ko siyang marinig na nagdadasal sa Panginoon para sa kaligtasan ng kanyang mga magulang. Sana nga ay mahanap na niya ang mga ito upang tuluyan ng mawala ang lungkot at pangamba kay Francis. Kasama sila lagi sa panalangin ko gabi-gabi bago ako matulog. Hindi madali ang dinaranas naming lahat, pero sa awa ng Diyos ay hindi naman niya kami pinabayaan. Kaya ganoon din palaging ipinagdarasal ko sa Diyos na sana nga ay nasa maayos na kalagayan ng mga magulang ni Francis. Pagkatapos naming inayos ang lahat ng kanyang gamit ay kinausap namin si Arman upang matulungan kami nito sa paghahanap sa mga magulang nito. Malaking tulong kasi kapag may sasakyang kaming dala habang hinahanap namin ang mga magulang niya. Maaari kaming makarating sa mas malayong lugar. Russell's POV.
Maaga pa lang ay inabutan ko ng aking mga pinsan na si Rag at si Braxton Henderson. 6 silang mga pinsan kong barako na puro kalokohan ng mga inaatupag sa buhay at puro pang bababae. At kabilang sa kanila si David na mahilig din sa babae. Pinsan, balita ko, inimbitahan ka ng mga more kagabi sa isang hapunan. Kamusta naman ang hapunan nyo? Nakangising ani ni Rag na tumabi pa sa akin sa sopa at inakbayan ako. Alam ko naman kung bakit nanditong mga kumag na to. Nabalitaan kasi nila kay David na sa unang pagkakataon ay pumayag akong pumunta sa bahay ng girlfriend ko na kailanman ay hindi ko ginagawa. Disaster. Matipid kong sagot sa kanya na ikinatawan naman nila kaya napapailing na lamang ako ng ulo. Why disaster? Don't you dare tell me they wanted a wedding bell. Tumatawa niyang turan sa akin na nagpataas ng isa kong kilay. Tumawa ng tila ba nakakaloko si Braxton at napatingin ako kay Rag. Ito talagang mga pinsan ko parang lagi na lamang ay alam ang lahat. Siguro ay madalas itong nangyayari sa kanila pero puro naman sila mga binata at walang kasintahan. At kung meron ay pinaglalaroan lamang naman nila. Paano mo naman nalaman? Ani ko sa kanya habang nakakunot ang aking noo. Tumawa sila kaya mas lalo tuloy akong napasibangot. Dahil isa kang Henderson, lahat ng babaeng nauugnay sa atin ay nagtatangkang makaranas ng isang wedding bells. Tumatawa niyang wika sa akin, kaya nagsalubong ang mga kilay ko. Ngayon ay nauunawaan ko na kung bakit maging ang mga magulang ni Samantha ay parang atat na ipakasal ako sa kanilang anak. Bumukas naman ang pintuan ng aking opisina at iniluwa naman ito si David, Darwin, Sandro at Jefferson. Kaya napatingin ako sa mga kumag na to na nakangisi sa akin habang pumapasok. Ano nangyari kagabi? Ayaw mong sagutin ang mga tawag ko kaya nandito kami ngayon. Ani agad sa akin ni David na ikinakunot na naman ng noo at napapailing na ako sa mga chismosong ito. I told them I have no plan of getting married. And besides, I'm still young. Ayun, nagalit si Samantha at nilayasan ako habang kumakain kami. Kaya umuwi na ako at hindi na ako nagpaalam sa kanya. Bahala siya sa buhay niya. Baka ang akala niya ay susuyuin ko siya. Hindi mangyayari yon. Sagot ko naman sa kanila habang napapailing ako. Dahil naaalala ko na naman ang nangyari kagabi. Naaalala ko kung paano ako nilayasan ni Samantha sa harapan ng mga magulang niya. Girlfriend pa nga lang ay ganoon na siya umasta. Paano kung pakakasalan ko pa siya? Well, wala naman akong balak magpakasal. Hindi pa ngayon at hindi din sa kanya. So bakit ayaw mo? Hindi mo ba mahal si Samantha? O dahil may ibang nilahalaman ng puso mo? Ani sa akin ni Jeffrey kaya natigilan ako. Bakit nga ba ayaw ko? Ano nga bang pumipigil sa akin? Mahal ko si Samantha. Girlfriend ko nga siya, hindi ba? Bakit ba ina-interrogate niyo ako sa sarili kong opisina, ha? Ani ko naman pero bakit parang tila ba hindi ako sigurado sa aking sagot? Nang sinabi kong mahal ko si Samantha. Malalakas na tawanan ang narinig ko mula sa mga pinsan kong bugok. Kaya sa inis ko'y pinagbabato ko sa kanilang mga una na nasa couch at mabilis akong umupo sa swivel chair ko. Pwede ba? Marami pa akong gagawin. Umalis na nga kayo kung aasarin niyo lang ako dito. Inis kong turan sa kanila. Habang sila naman ay nag-aapihiran pa at hindi pa rin tumitigil sa malakas nilang tawanan. Parang mga tangang mga tukmol na to. At pati ako pinagtitripan na naman nila. Nakikipag-usap lang naman kami sa'yo. Hindi ka naman namin inaasar. Ikaw lang naman ang naaasar for no reason. Unless may itinatago kang katotohanan sa sarili mo. At nanggagamit ka ng iba para lang makalimot. Ani naman ni Rag sa akin na mas lalo kong kinainis. Habang sila naman ay pinagtatawanan lamang ako. Wala akong itinatago. Mga baliw talaga kayo. Umalis na nga kayo dito at baka kapag nainis nyo ako ay gamitan ko kayo ng puwersa. Napipikon kong ani sa kanila kaya tawa lamang sila ng tawa habang lumalabas ng aking opisina. Yung meeting natin mamayang 3:00 ng hapon. Huwag mong ika-cancel. Sigaw nila habang hindi pa rin sila tumitigil sa pagtawa. Magsilayas na kayo. Pagtataboy ko at natawa na rin ako sa kanila. Natapos ang lahat ng meeting ko sa buong maghapon. Kaya nang makabalik ako ng opisina ko, tinapos ko naman ang iba ko pang gawain. Napasandal ako sa aking swivel chair at ipinikit ko ang aking mga mata. Natapos ang maghapon ko dito sa aking opisina at natapos din ang mga meetings na dinaluhan ko at nakakaramdam ako ng pagod sa katawan.
Kendra, bulong ko sa pangalan ng babaeng minsan kong minahal ng tapat habang inaalala kong masasaya naming araw na magkasama kami noon.